Disclaimer lang po ha, hindi po ako nagmamayabang. Proud lang po ako na sa kaunting paraan nakatulong po ako sa pamilya ko. Hindi man perfect yung naibigay ko, hindi man mansion, pero at least nakatulong ako kahit kaunti. Thank you! Hello mga maganda at pogi, itatry ko po mag-Tagalog kung kaya ko bang mag-Tagalog. Kasi doon sa previous video ng bahay ng tiya ko at saka ng kuya ko, nagbisaya ako doon. So, itatry ko kung kaya ko bang mag-Tagalog. Sa previous video po ng bahay ng kuya ko, sinabi ko po na yan po yung bahay ng nanay ko na kailangan kong ayusin din. So, yan po, bahay po yan ng nanay ko na kailangan kong ayusin. Anuhin ko yung bubong nila, kailangan mabago na yung bubong nila kasi gaya nga ng sabi ko na tumutulo po yung bubong nila. Alam ko po na may magtatanong dyan na bakit pinapriority ko yung tayuan ng bahay ang tiya ko at saka yung kapatid kong lalaki imbes na unahin ko yung mga magulang ko. Kasi naman po, yung tiya ko, yung bahay talaga niya, na talaga, sobrang kawawa na talaga. Tapos, ang sabi ng nanay, unahin ko na lang daw yung tiya ko, huwag na lang daw muna sila, saka na sila. Yun nga, sabi ng nanay na unahin ko na lang yung tiya ko kasi doon ako lumaki sa tiya ko. So, siya yung nag-aalaga sa akin nung maliit pa ako. Hanggang high school ata, doon talaga ako sa kanya. So, para talagang nanay ko na siya. So, sabi ng nanay ko na unahin mo na lang yung tiya mo. Saka na kami kasi hindi naman kami matutuluan. Okay naman itong bahay namin. So, ayun, inuna ko yung tiya ko. Tapos, ito namang sa kuya ko, sabi nanay, huwag na, okay lang daw sila. So ayun, hindi ko naman talaga nakita ang sitwasyon ng bahay ng nanay at ng tatay ko. Sabi niya okay lang na yung bahay. So yung kapatid kong lalaki, sabi ko ay sige doon na lang sa kapatid kong lalaki, patayuan ko na lang siya ng bahay kasi deserving nila. Sila yung palaging tinatawagan ng nanay pag may sakit, sila yung nakatingin kasi wala kami ng ate ko. So, siya yung inuutusan, siya yung ng mga farm. So, yan po yung backyard ng kapatid ko. Tatayo daw siya dyan ng dirty kitchen para may malulutuan sila. Tapos pag may bisita sila dyan daw makatambay or may bisita yung anak nila dyan makatambay. So, din siya, malapit siya sa dirty kitchen ng nanay ko. So, ito naman, nakita niyo na tong kitchen na to sa vlog ng bahay ng kuya ko. Kaya daw may door dito, sabi nila, kasi baka daw magkasakit yung mga dalawang matanda, sabi ng kuya. Actually, yung bahay ng kuya ko, nag-connect siya ng, ng bell, para kung may sakit yung matanda o kailangan nila ng tulong, ipindito nilang doon tapos mag-ring doon sa kapatid ko. Kaya naglagay sila dito ng pinto para paglabas nila, diretso na doon sila sa bahay ng nanay at ang tatay ko. Hindi na sila iikot. So, makasave sila ng ilang steps. So, diretso na sila. So, yan po yung dahilan pala na may sobrang lapit talaga nila sa bahay ng ng nanay ko para pag may mga emergency. So, kitang-kita nyo, kailangan talaga siyang ayusin. Pero, pag-ipunan ko pa yan, sana nga lang may blessings na darating. Manalo ako ng loto. So, dito naman, makikita nyo po ang highway na labas ng bahay ng nanay at ng tatay ko. So, makikita nyo yung sinasabi ko. Hirap talaga mag-Tagalog. Makikita nyo po yung sinasabi ko na bubungan ng nanay at ng tatay ko na sira-sira na parang sa Bisaya yung tawag namin is taya yung bubong, brown, tapos tayang-taya na. So makikita nyo dyan na mamaya. Ito yung view ng ng bahay at ng tatay ko. Ang ganda. Actually, ang ingay nga dito pag maaga kasi yung marinig mo talaga yung mga yung mga manok,
yung mga ibon, tapos yung mga hayop talaga maririnig mo, tapos yung mga motor din maririnig mo. So ito yung bahay ng nanay at tatay ko na makikita nyo sa ilang saglit na yung bubungan niya kailangan na talaga ng ayusin, as in talaga na tumutulo na talaga. Hindi naman sa nababasa sila at wala silang matulugan, pero ayan, tumutulo na talaga kasi parang 10 years na ata yan yung bubong nila. So sobrang tagal na kailangan na talaga ng napalitan. Nag-iipunan ko pa ng sobrang dami kasi napakamahal po ng labor sa Pilipinas. Diyos ko, yung mga presyo sa Pilipinas, naku naman, para kang mahihilo sa mga presyo ng Pilipinas. Tapos, makikita nyo po dito yung, yan, tinda-tinda po yan ng kapatid ko ng mga parts ng mga motor or kung ano-ano, kasi may shop po dyan sa katabi. Yan po ay ang shop ng pinsan ko na nakalagay dyan. So diyan siya nag-aayos ng mga sasakyan, motor, at saka yung Bisaya dulog yung tawag ata nila. Yung pinsan ko po palagi po siya dyan sa bahay namin, halos magkasabay kaming lumaki. So pamangkin po pinsan ko po siya sa side ng tatay ko, pero siya sa nanay ko, super close siya sa nanay ko. Kaya yung nanay ko nag-decide po siya na gusto niyang bigyan ng lupa para may mapagtayuan siya ng shop niya dyan na malapit sa highway. So ayan, binigyan po siya ng nanay ng lupa para may mapatayuan ng shop, ng bahay, baka na gusto nyo tumayo dyan ng bahay, pwede. So yan po yung yung yard ng nanay ko. Ayan, kita nyo ang gulo po, diba? Diba, wag po kayong magulat na yung yard ng nanay at ng tatay ko is magulo. Kasi probinsya po kasi dito sa amin, as in talaga na ibang-iba po talaga siya sa mga subdivision na area na sobrang linis, sobrang neat, sobrang perfect. Yung nanay at ng tatay ko kasi nasa probinsya talaga yung bahay nila. Tapos parang farm ata, next sa farm. Kasi sa likuran yan, may mga farm sila. So yun talaga, parang ang gulo. May mga tanim-tanim sila dyan, may mga puno. Sabi ko nga, yung bahay nyo na parang jungle kasi may mga prutas dyan, may mga kahoy, ang sobrang dami. So yan po yan makikita nyo yan. Mga po yan ng tatay ko, yung mga junk andyan. Tapos dyan din nakalagay yung mga fertilizer ng mga niya, mga pananim niya. Tapos may isa pa dyan na doon nakalagay yung mga feeds ng mga hayop niya. Tapos makikita nyo, mangga po yan. Makikita nyo po yan hanggang doon. Farm po yan ng nanay at ng tatay ko. Pero ito pong walang damo. Yard po ng nanay ko yan na winawalis niya na twice a day. Kasi ang daming ang kahoy, ang daming puno sa yard nila. So ayun, sobrang gulo, sobrang dumi talaga. Hindi naman po siya sa madumi na basura, pero parang hindi lang talaga siya parang hindi gaya ng sabi ko, hindi siya kagaya ng subdivision, pero yung mga dumi, yung mga patay na dahon, ganun, ang dami talaga. Tapos ang daming junk kasi nga nasa farm kami. So wag po kayong wag niyo po akong i-judge. Charit. Diyan po sa likuran na yan po yung rice, corn, banana farm dyan. So hindi na po sila bumibili ng ng pagkain kasi andyan na po yung farm. Ayan po, yan po yung dirty kitchen ng nanay ko dyan sa likuran. Dyan kami palaging nakatambay. At saka yung may ilaw na suga, dyan po yung bedroom ng nanay at ng tatay ko. At may sarili silang terrace. At saka naman banyo dyan kasi matanda na nga sila. So kailangan nila ng sariling banyo. So yun lang po. Maraming salamat. Sorry po. Nakidaan na naman ako po sa wall ninyo. Promise, tinatry ko talaga na magtagalog, pero sobrang hirap talaga akong magtagalog, mas lalo na sa English. Diyos may marimar.
Parang napapagod ako nitong voiceover, pero ayaw ko rin magpakita ng video. Kasi yung mukha ko hindi naman ka-video-video, ka-vlog-vlog. Yun lang po. God bless everyone. Palaging mag-iingat. Bye-bye. Salamat po.